Nauna na si Lino sa pagpasok sa presinto at dumiretso sa information desk. Magandang hapon po, ma'am. Saan po ba rito ang opisina ni Chief Alberto Aguila? Magalang na wika ni Lino sa babaeng nakaupo roon. Sino po sila, sir? Lino po, alam niya na paparating ako. Sige po, saglit lang ha. Sagot ng babaeng pulis at may tinawagan. Ilang sandali pa ay sinabi nito, okay na raw, sir. Diretso na kayo sa second floor. Right side po, sa dulo ang opisina niya. Salamat po, ma'am. Sagot ni Lino at tinawag na sina Mancio, Kulas at Tingting para magpatuloy na sa itaas. Pagkarating nila sa harapan ng pinto ng opisina ng hepe, ay kumatok muna si Lino bago pinihit ang seradura. Sir, ako po si Lino, yung tinawagan ni Mang Adimir. Tuloy na kayo rito agad, Lino. Kanina ko pa nga talaga kayo hinihintay. Napatagal yata ang dating nyo. Saan pa ba kayo galing yan? Sa San Sebastian po, sa Mindanao. Ha? Nagbibiro ka ba? Kahit mag-eroplano kayo, hindi kayo makakarating rito ng ganoon kabilis. Sir, pawalang galang lang po ha. Mukha po ba ako nagbibiro? Sa pagkakaalam ko, naroon din kayo kasama ni Mang Adimir nung tumawag siya sa akin. Paanong magsisinungaling ako na sa Mindanao nga ako nang galing? Ay, oo nga pala. Isa ka nga palang babaylan. Pasensya ka na, Lino. Nawala sa isip ko. May mga bagay nga pala na kayang magawa ang mga babaylan na hindi ka panipaniwala sa mga pangkaraniwang tao. So, anong plano nyo, Lino? Para masugpo ang pagkawala ng mga kabataan rito sa amin. At kung maaari, ay malaman na rin kung buhay pa ba ang mga nadukot o patay na. Sige po, kailangan ko pong malaman ang mga lugar kung saan nawala ang mga kabataan at profile noong mga nawawala. Sige Lino, saglit lang. Sagot pa ng hepe at may tinawagan sa telepono. SPO1 Sanchez, pakidala mo nga rito ang box ng mga case file noong 26 na kabataang nawawala. Okay po, sir. Sagot naman sa kabilang linya. Maupo muna kayo, Lino. Pinapa-pull out ko pa ang records. Okay po, salamat. Huwika ni Lino at nakitabi na sa pagkakaupo kina Tingting. Makalipas ang 10 minuto, ay may kumakatok na sa pintuan at pumasok ang isang napakagandang pulis. Titig na titig ang apat sa magandang pulis na iyon at tila iisang tao na magkakasabay na pumipihit ang ulo na nakasunod sa bawat galaw ng katawan noon. Lino, ito nga pala si SPO1 Lexi Sanchez. Isa siya sa inatasan kong mag-imbestiga sa kasong ito. Sanchez, sila ang tutulong sa atin sa pag-iimbestiga. Teka sir, di ba sabi nyo makikipag-coordinate tayo sa Central para magpadala ng Special Task Force na handle sa kasong ito? Sino-sino ang mga ito? Mga tambay? Mga pangkaraniwang tao lang? Anong magagawa nila sa kaso? Tila uminit ang mukha ng apat sa narinig na pagmamaliit sa kanila ng magandang pulis. Ano ka ba, Sanchez? Minsan, kailangan rin natin mag-isip outside the box. Ilang linggo na tayo nag-iimbestiga at sumusuri sa kaso. Pero wala tayong lead. Kaya naisipan ko maghanap ng external inputs. Sir, with all due respect, ang ibig sabihin po ng external inputs ay professional assistance mula sa mga professional outside police force na maaring may exact knowledge sa specific case. Anong alam ng mga ito? Ikaw sir, anong natapos mo at anong expertise mo? Tanong pa ng magandang dilag kay Kulas. Grade 5. Grade 5 ang natapos ko. Tapos, expertise. Magaling ako magtawas. Malalaman ko kung anong sakit ng tao. Whatever. Uwi ka ng dalaga at umira. Ikaw naman, anong natapos mo at anong alam mong gawin? Tanong naman kay Tingting.
Grade 3. Pero hanggang kalahati lang ng taon. Tapos expertise, masarap ako magluto kahit walang sahog. Ikaw naman, sir? Tanong naman noon kay Mancio. Nakapag first year naman ako. Pero hindi ko natapos. Expertise naman, marunong din ako magluto ng gulay kahit walang sahog at kaya kong gawing masarap yun. Nakita niyo na, sir? Ano maitutulong ng mga ganitong tao sa kasong nire-resolba natin? Kung ang mga professional investigator nga natin ay walang nakuha kahit kaunting lead, sila pa ba? Sabi naman ng hepe. Bakit itong 3 lang ang tinanong mo? Itong pang-4 ay hindi. Nako, wag na. I'm sure katulad lang din ng mga kasama niya. Mataray na wika pa ng dalagang pulis. Nakatingin sina Mancio at Tingting kay Lino at hinihintay kung may gagawin ba si Lino sa pang-iinsulto sa kanila ng dalaga. Ngumiti lang ng hilaw si Lino. Grabe ka naman sa mga bisita natin, Sanchez. Hindi mo lang binigyan ng pagkakataon na mapatunayan ang kaya nilang gawin at nilait mo na agad. Pasensya na, sir. Ayoko lang kasi na inaaksaya ng kung sino-sinong tao ang oras ko. Abala ako sa pag-i-interview sa ibang mga nakasaksi sa pagkawala. Heto ang files, basahin nyo kung gusto nyo. Pero huwag nyo ilalabas na opisina. Sabi naman ng hepe. Ang balak ko sana, Sanchez, ay utusan kitang bigyan sila ng briefing tungkol sa mga kasong yan. Ayaw mo ba? Pasensya na, sir. Busy ako. Uwi ka noon at agad nang inilapag ang kahon ng mga folders na may labang files sa harapan ni Lino. Nakikita ni Lino na napapakamauna sina Tingting at Mancio dahil sa galit. Masyadong nilait ang kanilang buong pagkatao. Bago tumalikod ang dalaga, ay ikinumpas ni Lino ang kanyang hintuturo sa dalaga nang walang ibang nakakapansin. Agad nang lumabas ang dalaga sa pinto. Sabi naman ni Kulas sa hepe, Chief, walang galang lang po ha. Ganon ka ba talaga itrato at sagot-sagutin ang mga tauhan mo? Nako, pasensya na kayo. Inaanak ko kasi ang dalagang yun. Malaki ang utang na loob ko sa ama niya. Nakapartner ko dati sa serbisyo. Pero mas maaga yung nagretiro dahil naputulan ng hita. Noong hawiin niya ako para hindi ako matamaan ng granada, ibinuwis niya ang sarili niya para maprotektahan ako. Kaya bilang ganti ko sa kanya ay nangako ako na ako mismo ang mangangalaga sa kaisa-isa niyang anak na dalaga. Bilang pagtanaw na rin ang utang na loob sa pagligtas niya sa akin. Kaya medyo na-spoiled ko yata kaunti. Kaya ganun ang dalagang yon. Habang nag-uusap pa sina Kulas at Chief Alberto, ay nakarinig sila ng malakas na tili mula sa labas. Kaya agad napabunot ng baril niya si Chief Alberto at lumabas ng kanyang opisina. Sumunod naman sina Kulas, Tingting at Mancio. Pero si Lino ay nakaupo lang sa loob ng silid. Nakita ni Kulas na tinubuan ng malalaking butlig na tila may nana pa sa loob ang mukha noong magandang dalaga na si SPO1 Lexie Sanchez. Tapos ang mga daliri sa kamay ay nagdikit-dikit. Ang buhok naman na mahaba, straight at makintab ay tila kinuryente dahil naging kulot-kulot at sabog-sabog. Nagtatawanan lahat ng mga pulis na naroon sa departamento, kaya hindi alam ng dalaga kung anong gagawin. Kaya wala na siyang ibang naisip kundi ang magtatakbo na lang papabalik sa opisina ng kanyang ninong Albert. Tapos dumiretso sa mini conference room sa loob lang din mismo ng opisinang iyon. Sumunod naman si Chief Alberto sa inaanak. Lexie, ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam, Ninong. Basta nagulat na lang ako noong may maramdaman akong kumikirot sa pisngi ko. Tapos pinagtatawanan na ako ng mga nakakasalubong ko. Alam ko na, isang mangkukulam ang may gawa nito. Kayo, sino sa inyo ang makukulam? Wika noon at nakatingin kina Lino. Sabi naman ng hepe, ayan ka na naman. Kanina, nilalait mo sila. Ngayon naman, pinaparatangan mo na. Opo, Ninong.
Dahil kanina lang ay ayos pa naman ako. Nangyari lang ito matapos ko silang pagsalitaan ng hindi maganda. Umamin kayo. Sinong may gawa nito? Kung hindi, papasubugin ko yung ulo nyo. Wika noon sabay bunot ng baril. Sabi naman ni Lino, paano mo kakalabitin ang gatilyo? Wala kang daliri, di ba? Lalo pang naasar ang dalaga noong ma-realize na wala nga siyang daliri na magagamit sa pagkalabit dahil nagdikit-dikit na ang mga iyon. Sina Mancio at Tingting naman ay maluha-luha na sa kakatawa dahil sa itsura noong dalaga. Lalo na noong iilan sa mga pigsa sa mukha ay nagputukan na at tumulo ang nana. Ninong, anong gagawin ko? Umiiyak na wika ng dalaga. Sabi naman ni Chief Alberto, Imbestigador ka, di ba? Siguro, alam mo kung paano yan susolusyonan. Ang sabi mo, nangyari yan matapos mo silang pagsalitaan ng masama. So ano ba ang dapat mong gawin? Hindi sumagot ang dalaga. Muling nagsalita ang hepe. Kung hindi ka manghihingi ng tawad sa kanila, magiging permanente yan. Muling pumasok sa conference room ang dalaga at doon nag-iiyak. Mas lalo pang nakakaiyak ang itsura niya dahil salamin ang kabilang bahagi noong conference room. Kaya kitang-kita niya ang itsura niya na tila naaagnas ang mukha. Makalipas ang 15 minuto ay lumabas na iyon. Sorry na sa mga sinabi ko kanina. Wika noon at nakatingin sa itaas. Sabi naman ni Tingting, So, ang mga butiki pala sa itaas ang may gawa sa iyo niyan? Kasi sa kanila ka nagsusori eh. Ayos pala mga butiki rito no? Powerful. Sabi naman ni Chief Aguila. Oo nga eh. Hindi ko akalaing may powers ang mga butiki ko rito. Ninong naman eh. Kumagatong ka pa. Nagsusori na nga ako para alisin ito sa akin. Kung magsusori ka, Lexi, humarap ka sa taong kailangan mo hingian ng tawad at siguraduhin sincere ang pagsusori mo. Sige, mag-inarte ka dyan. Aalis sila maya-maya pagdating ni Adimir. Hanggang bukas ay ganyan yan o habang buhay dahil uuwi na rin sila agad after malutas ng kaso. Alam mo bang taga Mindanao pa sila? Ewan ko lang kung mahanap mo pa sila kung saang lupalop sila nakatira kapag nakaalis na. Tila kinabahan naman bigla ang dalaga sa narinig. Bigla iyong lumuhod at isa-isang nagsorry kina Kulas, Tingting, Mancio at Lino. Tapos umupo iyon sa gilid at doon lalo pang umiyak. Pasimpleng ikinumpas ni Lino ang kanyang daliri para pagalingin na ang dalaga. Hindi rin alam ni Chief Aguila kung sino sa kanyang 4 na bisita ang may gawa noon sa kanyang inaanak. Pero may duda siyang si Lino talaga dahil ito ang nabalitaan niyang isang babaylan. Ilang saglit pa ay tumayo na ang dalaga. Sabi ng hepe, Oh, ayos na ang itsura mo uli ah. Siguro naman may natutunan ka na sa tamang asal. Ano? Ready ka nang bigyan sila ng full briefing? Inirapan lang ni SPO1 Lexi Sanchez ang kanyang ninong at dinampot ang box ng mga file sa harapan ni Lino. Sumunod kayo sa akin. Dito tayo mag-briefing. Wika noon. Tumingin silang 4 kay Chief Alberto. Tumango naman iyon sa kanila na tila sumisenyas na sumunod na sila sa dalaga. Pagkarating sa loob ay sinimula na ng dalaga ang briefing. Ayon sa report na natanggap ng kapulisan, may nauna ng 30 biktima ng pandurukot. 8 sa San Fabian, 10 sa San Pascual, 12 naman sa San Miguel. Magkakasunod ang mga bayan na iyon. Sumunod naman ay nagsimula ang bagong batch. Sa San Isidro, 4 na kabataan ang nawawala roon at ang pinakamaraming bilang ng nawawala ay doon mismo sa Villalobos, kung saan 18 ang nawawala na kabataan. At ang panghuli ay iyong sa Vergara na 4 naman ang natangay. Nagsalita si Lino. Pwede mo ba kaming samahan sa lugar ng pinagdukutan? Iyong dito mismo sa lugar ng Villalobos? Oo sige,
May choice ba ako kahit ayoko? Medyo may taray na pagkakawikan ng dalaga pero mahina na lang ang boses noon. Tumayo na si Lino at pinuntahan si Chief Aguila. Sir, magpapasama kami kay ma'am ha, sa lugar ng pinagdukutan dito sa Villalobos. Baka lang may makuha akong clue roon. Oo, walang problema. Sagot pa ng hepe. Pero bago pa sila lumabas ng silid ay dumating naman si Mang Adimir at Tasyo. Ako nga pala si Adimir, yung tumawag kay Lino. Sino sa inyo si Lino? Ako po. Ito naman ang mga kasama ko, si Kulas, Mansyo at Tingting. Kasama ko sila palagi sa lahat ng misyon. Ikinalulugod ko kayo makilala. Ito nga pala si Tasyo. Naging partner rin ito ni Magnus sa misyon niya sa Maynila. Nice meeting you mga pare. Wika ni Tasyo at kinamayan ang apat. So, saan dapat napunta nyo? Tanong ni Mang Adimir. Si SPO1 Lexi naman ang sumagot. Gusto raw nilang makita ang site kung saan dinukot ang mga kabataan. Yung dito sa Villalobos. Di tara pala, sama-sama na tayo. Wika ng matanda. Kaya magkakasama na silang lumabas. Sa isang police mobile sila isinakay. Iyong open ang likuran at may magkaharap na upuan. Sabi naman ni Tingting, ano ba tong itsura natin? Para tayong mga nabagansya ng pulis at dadalhin sa presinto? Oo nga lalo at pinagtitinginan tayo ng mga tao. Sagot naman ni Mansyo. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe, ay nakarating na sila sa isang barangay. May mga kabahayan roon pero hindi dikit-dikit. Sa bandang unahan ay may court ng volleyball. Tuwing linggo ay may palaro roon. Pustahan ang laban kaya marami ang nanonood. Iyon naman ang sinasamantala ng mga mandurukot dahil noong kumapal ang hamog sa paligid ay hindi nakatakbo ang mga tao sa takot na bumangga sa kung saan-saan o mabangga ng mga sasakyan sa kalsada hindi kalayuan. Ilang segundo rin daw ang sigawan na maririnig na nagmumula sa mga binitbit noong mga kumuha at noong mawala ang makapal na hamog, marami na rin sa kabataan ang nawawala. Tanging si Lino lang ang naglakad-lakad sa paligid ng lugar. Sina Tingting, Mansyo at Kulas ay nagmamasid lang. Sabi naman ng dalagang si Lexi, wala kayong gagawin? Hindi niyo siya tutulungan maghanap ng clue? Sabi naman ni Tingting, kaya niya na yun. May sipon ako Wala rin ako maaamoy. Kaya bahala na si Kuya Lino. Sabi naman ni Mansyo, ako rin may sipon kaunti. Kaya mahina ang pangamoy ko. Mahinang bumulong ang dalaga. Mga wala naman palang pakinabang. Nagsisama pa. Sabi naman ni Tingting, may sinasabi ka ma'am? Ay, wala. Ang sabi ko, mabubuti kayong kaibigan ni Lino. Dahil sinasamahan niyo siya kahit saan siya magpunta. Kahit wala naman kayong itutulong. Oo naman ma'am. Mas malaki nga ang naitutulong namin kay Kuya Lino kapag oras ng kainan. Medyo pihikan kasi yan sa pagkain Kaya kami ang taga-ubos para wala bang masayang. Yun talaga ang support na binibigay namin madalas kay Kuya Lino. Nakakatuwa pala kayo. Plastik ng ngiting aso na wika ng dalagang si Lexi. Sabay muling bumulong. Mga inutil nga at walang silbi. Mukha pang pagkain. Napangiti na lang sina Tingting, Mansyo at Kulas. Dahil kahit mahina ay narinig naman nila ang sinabi ng dalaga. Makalipas ang mahigit 10 minuto ay muli nang lumapit sa kanila si Lino. Sabi naman ni SPO1 Lexi, ano, may nakita kang clue? Wala pero may naramdaman ako at narinig. Ano naman yun? Naramdaman kong nagugutom na ako. Narinig ko rin ang pagkulo ng sikmura ko. Natawa naman bigla sina Mang Adimir at Tasyo dahil alam nilang palabiro talaga ang mga katulad ni Lino. Biglang tumalikod ang dalagang si Lexi at sumakay na sa sasakyan. Sabi naman ni Mang Adimir, di tara na, oras na rin naman ang hapunan. Doon tayo kumain sa kainan malapit sa police station.
Doon yung sinasabi ko sa'yo, Lino, na masarap na kainan dito sa amin. Sabi naman nila Tingting at Mancho. Ayos, sa wakas, makakatikim rin ng lutong buhol. Oo nga, bay, kanina pa talaga ako nagugutom eh. Pagsang-ayon naman ni Mancho. Tapos nagsisakay ng muli sa police mobile. Pagkaupo ni Mang Adimir sa tabi ng driver seat, ay sinabi ng pulis na si Lexi, mga walang kwenta naman yung hinian nyo ng tulong. Itsura pa lang, mga inutil na eh. Kain at inom lang yata ang alam ng mga yan. Sabi naman ni Mang Adimir. Grabe ka naman, Mang Husga. Wala pa nga silang kalahating araw rito. Hinuhusgahan mo na agad. Oo naman. Puro lang feeling expert ang mga yan eh. Wala namang alam. Eh kayo mga pulis ba? Sa loob ng 2 linggong pag-iimbestigan nyo, may nalaman ba kayo tungkol sa mga sospek? Di ba wala rin naman? Kaya relax ka lang sa panghuhusga sa kanila. Lalo at hindi mo talaga sila totoong kilala. Basta Mang Adimir, makikipagpustahan ako sa'yo. Lilipas ang ilang araw, aalis ang mga iyan na walang ibang nagagawa kundi ang mag-feeling detective na mag-iikot-ikot lang din sa mga crime scene pero walang mapapala. Ano, pustahan tayo, 5,000. Sabi naman ni Mang Adimir. Sige, pusta ako dyan, 5,000. Sigurado akong lutas na ang kaso pagkaalis ng mga yan dito. Ha? Ihanda mo na ang 5,000 mo. Dahil ngayon pa lang, 99% ko nang nakikita ang panalo ko. Nakangiting wika ng dalaga. Sinimulan na nga ang pagdadrive ng police mobile. Pagkarating sa presinto ay agad nang dinala nila Mang Adimir at Tasyo sina Lino sa kainan. Sumabay na rin sa kanila ang dalagang pulis dahil nagugutom na rin ito. Tila nag-uunahan pa sina Tingting at Mancho na sumilip sa nakadisplay ng mga ulam. Sabi ni Tingting, Uy, mukhang masarap to ah. Sige, ito na lang sa akin, sinigang na tuna. Miss, isang order nito. Sabi naman ni Mancho, ito ang gusto ko, nilagang bulalo. Tsaka, inihaw na pusit. Sabi naman ni Kulas, inihaw na bangus na lang sa akin. Si Lino naman ang namili. Sa akin miss, 2 inihaw na liempo. Tapos isang order ng nilagang baka at isang order din ng adobong pusit. Tapos tig-3 kanin sa aming lahat. Tsaka 2 1.5 na coke na rin. Sabi naman ni Mang Adimir, pinakbit ang sa akin at isang pritong isda. Si Tasyo naman ay nilagang bulalo ang inorder. Bumulong naman ang dalaga kay Mang Adimir. Ang kakapal talaga ng pagmumukha ng mga ito. Palibhasa alam nilang tayo ang magbabayad. Kung makapag-order, akala mo nakikikain sa fiesta eh. Hayaan mo na. Bisita natin sila. Kaya kailangan natin pakainin ng maayos. Bisita? Buwisita sila kamo. Wika ng dalaga sabay ira. Nagsiupo na ang grupo ni Lino habang hinihintay ang pagkain na ihatid sa kanila. Sa isang mahabang lamesa pumwesto ang grupo ni Lino. Sa katabi naman sina Mang Adimir, Tasyo at Lexi Sanchez. Ilang minuto ang lumipas ay dinala na sa kanila ang kanilang mga order at agad nagsikain ang lahat. Maliban kay Lexi na mainit ang dugo na nakatingin sa grupo ni Lino habang masarap na kumakain. Mahina itong bumulong. Mga patay gutom, nagpunta lang rito para magpalibre ng pagkain. Sabi naman ni Mang Adimir, kumain ka na nga, kung ano-ano pa sinasabi mo eh. Bigla namang lumapit ang cashier ng kainan, dala ang resibo. Ma'am, 1,340 po lahat. Cash po ba? O idadagdag na lang namin sa listahan ng mga nakuha niyo ni Sir Albert? Uwi ka noon, sabay abot ng resibo. Sumabat naman si Lino. Miss, pahabol pala. Mukhang masarap yung halo-halo nyo eh. Magkano ang isa niyan? 120 po, sir. Ayos. Sige, bigyan mo kami 7 piraso para tag-iisa sa amin. Hindi na nakapagpigil ang dalagang pulis at sinabing, ang kapal rin ng mukha mo no. Sa dami ng in-order yung pagkain, nakuha mo pang mag-order ng dessert? Pinigilan ni Mang Adimir ang dalaga dahil mukhang balak lumapit kay Lino.
Pero hindi na iyon sinagot ni Lino, ni hindi nga tinignan. Dumukot si Lino sa bulsa ng kanyang jacket at noong ilabas ang kamay ay may hawak ng isang bundle ng lilibuhing pera. Natulala si Mang Adimir, Tasyo at Lexie sa nakita. Pero ang mga kasama ni Lino ay hindi na tumingin dahil alam naman talaga nilang may dalang pera si Lino, kaya malakas ang loob nilang magsi-order ng maraming pagkain na gusto nila. Kumuha si Lino ng 3,000 mula sa makapal na bundle, tapos tinanong ang tindera. Magkano lahat, miss? 2,180 po, sir, lahat. Kasama ng halo-halo. Oh, eto. Wika ni Lino at iniabot ang 3,000 piso. Bigla nang napaupo ang dalagang pulis at tumitig na lang sa pagkain niya sa kanyang harapan. Malaki naman ang ngiti ni Tasyo at Mang Adimir. Sabi ni Lino, "Ano yun, Miss Lexie? May sinasabi ka ba kanina? Pasensya ka na, hindi ko masyadong narinig. Ang sarap kasi ng mga pagkain nila rito. Tsaka, nagugutom na rin ako. Kaya masyadong naagaw ang atensyon ko." Umiling-iling lang ang dalaga dahil batid niya na ang kanyang pagkapahiya. Saktong natapos ng kumain ang lahat noong dalhin sa kanila ang order nilang halo-halo. Agad namang binanatan ng grupo ni Lino ang sa kanila. Naunang lumabas ng kainan ang dalagang si Lexie. Sinundan naman siya ni Tasyo. Sabi pa ng dalaga, "Hulaan ko, maghahanap ng mapagpapahingahan ang mga iyan dahil busog na at kailangan magpahinga." Sabi naman ni Tasyo, "Hindi ka pa rin pala tapos sa panghuhusga sa kanila? Napahiya ka na nga kanina doon sa loob, hindi ka pa rin nadala? Malay ko bang marami palang pera ang mga yan? Tsaka sa tingin ko, galing din niya sa masama eh." "Oh, baka naman kainin mo yung mga sinasabi mo." Saway ni Tasyo. Pagkalabas ni Lino ay sabi niya, "Tara po, Mang Adimir, kailangan kong makausap si Chief Alberto." Sabi naman ng dalaga, "Para ano? Para sabihing busog na busog kayo? At wala kang nakitang clue sa crime scene?" "Hindi, may mahalaga akong sasabihin." "Di tara na sa presinto." Uwi ka pa ni Mang Adimir. Halos walang katapusan ang pag-ikot ng mata ng dalaga tuwing tinitignan niya ang grupo ni Lino dahil wala talaga siyang tiwala sa grupong ito. Mukhang mga walang alam, tatanga-tanga at nagsasamantala lang. Pagkarating sa loob ng opisina ni Chief Alberto ay sinabi ng hepe, "Oh, kumusta Lino? Anong nalaman nyo?" Sabi naman ni Lino, "Unang-una sir, nalaman namin na may masarap na kainan malapit dito sa presinto nyo." Tumingin naman si Lexie kay Mang Adimir. "Si, di ba tama ako? Wala siyang sasabihing matino." Muling nagsalita si Lino. "Pangalawa po, kailangan ko ng mapa ng magkakasunod na bayan rito sa Bohol." Sabi naman ni Lexie. "Bakit pa?" Sumagot naman si Lino na medyo nakangiti. "Para mapagplanuhan namin kung saang bayan sunod maghahanap ng masarap na makakainan." Lalong nanggigil ang dalaga sa inis. Kulang na lang ay magsitayuan ang mga buhok noon sa pagkainis kay Lino. Alam kasi ni Lino na inis sa kanila ang magandang dalaga at maliit ang tingin sa grupo niya, kaya mas lalo niya pa itong iniinis. Natawa naman sina Kulas, Tingting at Mancio sa narinig na sinabi ni Lino. Sabi pa ng hepe, "Oh, sige na Lexie, ikuha mo si Lino ng mapa." "Seryoso kanino? Tinatarantado ka na ng lalaking ito? Nagpapauto ka pa rin?" "Lexie!" Malakas na boses na sigaw pa ng hepe at seryoso na ang mukha. Yes sir." Mahinang sagot ng dalaga at kumuha ng mapa at ibinigay kay Lino. Pumasok na si Lino sa conference room at binuksan ang mga ilaw roon. Inilatag niya sa lamesa ang mapa. Sumunod sa kanya ang lahat, pati na ang hepe. "Hepe, ayon sa sinabi nitong si Miss Sanchez, nagsimula ang pagkawala sa San Fabian. 8 doon. Tapos kasunod na bayan, San Pascual. 10 naman doon. Tapos sa San Miguel,
12. Yun yung first batch. Tapos nahinto ng 1 linggo bago may nawala uli. Ang tanong ko, yung doon sa naunang 3 bayan, ay may nakita ba kayo o ang mga tao doon na nakamaskarang tao ang dumukot? Sumagot naman ang hepe. Wala. Okay, so wala. Noong mga sumunod na nawala sa San Isidro, dito sa Villalobos at Vergara, dito na kayo nagsimulang may makakita ng nakamaskarang nilalang. Oo, tama din. Ibig sabihin, iyong unang mga nawawala ay ginawang halimaw o iyong sinuotan ng maskara para manguha ng mga bihag. Isa lang ang nakikita ko nangyayari dito. Gumagawa sila ng hukbo gamit ang mga bihag. Kaya wala talagang hihingi ng ransom o walang makikitang bangkay dahil gagawin nilang halimaw lahat ng dinudukot nila. Kaya ang gagawin natin ay isang rescue mission. Kailangan nating mailigtas ang mga bihag o iyong mukhang nakamaskarang halimaw dahil sila rin iyong mga unang nawawala. Sumabat naman ang dalaga. So, saan natin sila hahanapin? Tumingin si Lino sa dalaga ng seryoso. Hahanapin natin sila sa lugar kung saan tayo makakahanap ng masarap na kape. Dahil masyado kaming nabusog kanina eh. Kailangan namin ng pampatunaw. Nako, ipagpapatuloy nyo talagang pagpapanggap na may alam, no? Sumabat naman ang hepe. Saang lugar naman yun, Lino? Sa San Juan po. Malinaw sa pattern na sinusunod-sunod nila ang mga bayan. Di sige, magpapahanda na ako ng assault team na mag-aabang doon. Sabi naman ni Lino. Hindi mo ito pwedeng gawing official mission, sir. Dahil may kinalaman ito sa kababalaghan. Kapag hindi tayo nagtagumpay, ay masisira ang pangalan nyo. Kapag nagtagumpay naman, ay sasabihin pa rin nilang gumagawa lang kayo ng kwento. Kaya mas mabuting lumakad tayo ng tayo-tayo lang. Marunong naman sigurong bumaril itong si Miss Sanchez, di ba? Sabi naman ng dalaga. Gusto mo simulan kong bumaril at ikaw ang una kong babarilin? Sumabat naman si Tingting. Good luck kung tatalab kay Kuya Lino ang bala mo. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, sana maraming nakandang brewed coffee sa pupuntahan natin dahil yun talaga ang paborito ni Kuya Lino. Muling nagsalita ang hepe. Di sige, anong oras tayo pupunta roon? Sabi naman ni Lino. Saglit lang po, naiihi ako eh. Pagbalik ko, sasabihin ko kung anong oras. Wika ni Lino dahil may naisip siyang paraan. Ayaw niya nang tawagin si Clea para gumawa ng portal. Baka kung saan na naman sila makarating kapag pumalpak iyon. Pagkarating sa CR ay bumulong si Lino. Arkanghel Michael, pwede ba kitang makausap? Mahalagang bagay ito. Wika ni Lino habang nakaharap sa salamin. Biglang may napakaliwanag na imahe ang lumitaw roon sa salamin. Anong kailangan mo, Lino? May misyon akong inaasikaso ngayon. May gagawa mo ba kami ng portal para makatago sa ibang lugar? Oo, Lino. Ikumpas mo lang sa dingding ang kamay mo at magkakaroon na ng portal sa lugar na iyong nanaisin. Okay, sige Michael. Maraming salamat ha. Wika ni Lino at agad nang lumabas ng CR. Pagkabalik niya sa conference room ay sinabi niyang, Chief, pwede na kayo maghanda ng baril na dadalhin nyo. Aalis na tayo ngayon na agad. Agad namang lumabas ng conference room si Chief Alberto at kumuha ng mahabang baril. Naroon na rin naman sa tagiliran niya nakasukbit ang 45 caliber na service firearms. Ganon din ang dalagang pulis. May baril na ito sa kanyang bewang. Ano? Tara na, Lino? Wika ng hepe at lalabas na sana ng opisina. Sabi naman ni Lino, dito na po tayo sa loob ng conference room dadaan. Sabi naman ng dalaga, baliw na nga talaga ang mga ito. Tapos tinignan siya ni Nakulas, Mancio at Tingting na nakangiti sa kanya ng nakakaloko. Kaya tila nagpanting ang tenga ng dalaga at napipikon sa reaksyon ng mga iyon. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 187. Ipapaalala ko lang mga katribo ha, pakinggan nyo rin sana ang kwento nating Krus ng Batis. Nakaredy na ang script noon hanggang sa dulo.
Kaya hindi yun madidelay ng sobrang tagal. Comment na rin po kayo roon para alam kung nakadaan kayo o nakapakinig ng kwento. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.